Good morning! Late upload na to. Pero ito yung araw na aalis kami para mag-work. Iiwan muna namin si Amanda dito sa amin. First time ko mahihiwalay sa kanya. Kaya grabe yung lungkot ko ngayon. Tulad nga ng sabi ko, humingi ako ng tulong kina mama habang nasa trabaho kami. Ilang days din kasi kami sa Manila niyan. Tapos dito ko muna sila pinagstay sa mini resort namin para mas komportable din sila. Maaga-maaga pa nga lang ay lumabas na kami ni Kevin para bumili ng mga kakailanganin nila. Naglista nga si mama ng mga kailangan kong bilhin. Dumaan muna ako sa pharmacy para bumili ng mga gamot ni Amanda, yung sa GERD niya, tsaka mga emergency medicines na rin. Continuous pa rin kasi yung gamot ni Amanda sa GERD niya. After ko sa pharmacy, bumili kami ni Kevin ng mga kakailanganin sa resort, like yung mga supplies nila, mga gamit sa panlinis, panluto, at kung ano-ano pa. Buti nga meron ng bukas, kaya naman dito na kami bumili. Eto nga yung mga binili ni mama, tulad ng mga tasa, kutsilyo, gamit panlinis, tsaka mga basahan daw. Sabi ko nga ilista niya na lahat ng mga kailangan, para nang sa ganun wala na rin akong iniisip. Ma-provide na namin lahat bago kami umalis. In fairness, ang dami naming nabili pero ang mura ng binayaran. May mga kulang pa pero sa palengke ko nabibilhin. Paglabas namin, nakakita si Kevin na nagbebenta ng buko juice. Sakto nauuhaw daw siya. Kaya bumili na muna kami. Pagkatapos nga, nagpadaan na ako sa palengke. Bibili naman ako ng bigas, itlog, at saka may bilin din na walis tambo. Buti na nga lang at napakalapit ng mini resort dito sa palengke. Sobrang accessible sa lahat. 3 minutes nga lang mula sa bayan. Kaya sobrang convenient din sa mga guests. Lalo na nga at pwedeng magluto sa mini resort. So perfect na malapit ang palengke. So nakabili na ako ng bigas, itlog. Ngayon naman itong walis tambo. Sa mga ulam naman si mama na raw mamamalengke. Wala na rin kasi kaming oras at kailangan na naming bumiyahe kaagad. Nung nabili na nga namin lahat ng mga binili ni mama, bumalik na kami sa Solana. Konting oras na lang din kasi ang natitira para gumayak. Sakto at nandun na rin sila nanay. Nung makarating kami, agad na nga nilang inayos yung mga pinamili namin. Saktong-sakto nga na long weekend. Kaya walang pasok si mama. Maaalagaan niya si Amanda. And this time, nakagayak na nga kami at nahabilin ko na rin lahat kina mama. Sobrang bigat talaga sa loob. Dahil nga sabi ko, first time lang namin na may hiwalay sa kanya. Wala kailangan magtrabaho. Maswerte pa rin kami dahil meron kami mapag-iiwanan sa kanya. OA na kung OA pero iyak talaga ako ng iyak dyan. Kung pwede nga lang isama ko na lang siya. For now, tiis-tiis muna. Total ilang araw lang din naman. Naku, paano na lang kaya kapag OFW pa rin kami? Mas mahirap yun. Mas masakit. Yun nga yung pinag-uusapan namin ni Kevin habang nasa biyahe kami. Anyway, nakarating na kami dito sa Okada kung saan kami mag-stay para sa event. Maaga nga kami nakarating dito. Kaya meron pa kami konting oras para mag-prepare at magpahinga na rin. Nakapag-check-in din naman kami kaagad. Kahit papano nga'y napapanatag ako ngayon na iniwan namin si Amanda. Nag-set up din kasi kami ng CCTV para lagi namin nakikita. Tsaka panay din ang tawag ko kay mama. Anyway, may event nga ako nito sa Amara Shia Jewelry. Courtesy of Amara din itong place kung saan kami nagsistay. Laging sobrang ganda. Anyway, hanggang dito na lang muna. Maraming salamat sa panonood. Yun lang. Bye!